So dun nga po sa interview ni Ma'am Shi kay Kato Nying, ang interpretation ng marami doon, kasi parang si VP Sara yung ultimate target, di ba? And then naman na-mention din si Miss Maharlika, si Sir Vic Rodriguez, si Miss Sass, sino pa ba yung mga na-mention? But yeah, it was VP Sara na parang yung ultimate target para ipabagsakin or, di ba, um, sirain ang pagtingin ng tao sa pangalawang pangulo doon sa interview ni Ma'am Shi. Pero mukhang hindi ganun yung nangyari eh. Parang ang naging interpretation ng mga tao sa nakapanood ng kanyang interview, insecure na insecure siya kay VP Sara at nagsiselos. Parang may kantang selos no. Ang puso ko'y nagduro ko at parang sisikip ang dibdib ko. Sabi nung kanto. Magpapali kayo. Sabi nung kanta niya. Anyway, kasi Ma'am Shi, doon naman sa nangyaring maisog rally na sinasabi mo, tumawa si VP Sara nung tinawag na bangag yung asawa mo. At sabi ni Atty. Glenchong, hindi tatawa si VP Sara sa ganyang bagay. Dahil kahit paano, nirespeto ni VP Sara yung presidente. At magkatandem sila. At hindi siya para tumawa sa ganyang... Hindi nakakatawa yung tawaging bangag. Actually, masakit sa tenga yun. Meron tayong bangag na presidente, sabi ni Tatay Digong. Di ba kapag narinig mo hindi ka tatawa, magugulat ka or maybe yeah. At si VP Sara hindi para tuwa, hindi nagpapatawa ang tatay niya, seryosong allegation yan. Pero ma'am siya, pinalalabas mo, kaya mo hindi pinansin, kaya inis na muna si VP Sara after that, kasi tumawa siya doon sa sinabi ni Tatay Digong sa Maisog Rally sa Davao. At sabi niya din ni Atty. Glenchong, malayo si VP Sara eh. Nasa isang like sa park, right? Wala sa venue, nasa labas. At kausap ni VP Sara nung si Senadora, I mean may picture nga yung dalawa na nag-uusap. Ang ikinasasama ng loob mo, Madam First Lady, is yung thought na nandun muna si VP Sara sa program yung Bagong Pilipinas Kick-Off Rally na pilit yung sinabayan yung Maisog Rally na yan. Pero after ng event yun ng Bagong Pilipinas na nilangaw naman, at allegedly mga bayad yung umaten, lumipad si VP Sara papuntang Davao at nanood ng Maisog Rally. So akala nyo na hindi na pupunta doon si VP Sara dahil na, 'di ba? Parang ganun yung ginawa mga ate at kuya eh. Yung isinabay ng pilit yung Bagong Pilipinas Kick-Off Rally na concert. Parang test of ano yun eh, loyalty. Kung sino ang aaten sa atin. Kung sino ang lilipad papuntang Davao, kaaway natin. At doon nila malalaman kung sino mga uniformed men, mga members of the cabinet, mga empleyado ng mga agencies at ng mga gobyerno, di ba? At ng mga departamento na pupunta sa Davao, kaaway. Ang aaten sa kanila kakampi. Ay si VP Sara umattend sa kanilang kick-off rally pero pumunta pa rin ng Davao, 2 events ang pinunta ni VP Sara. So pwedeng doon sumama ang loob mo pero hindi yung tumawa si VP Sara. Walang ganun, hindi kailangan mag-sorry ni VP Sara sa iyo, hindi niya kailangan magpaliwanag at mukhang wala namang sinasabi ang ating pangalawang pangulo, hindi niya kailangan, di ba? Hindi niya kailangan suyuin ang unang ginang patungkol diyan. Pero mga ate at kuya, ang sabi nga po, ang pinag-uugatan talaga nitong sama ng loob ni Ma'am Shi ay ang selos. At ang sabi nga, kahawig daw ni VP Sara ang ex ni PBBM. O meron nga palang video mga ate at kuya ha, na nakunan si Kuting na kilig kay VP Sara. Titingin kay VP Sara at ngingiti-ngiti. Maybe we can talk about it later. But sino ba tong ex na to? Nakapag-vlog na tayo dito. Actually, part siya ng movie na ni Direk Daryl Yap. Okay? Oh. Pero bago natin punta, kilala nyo na yan si Miss Claudia Bermudez. May lahi eh, di ba? Half Filipina, half Briton yata, and half Colombian. So mixed blood ano ngayon ang common denominator ni VP Sara at saka nung ex ni PBBM o ni Marcos Jr. Si Ma'am Shiba, purong lahi. Wala ba siyang ibang lahi? Purong Pinay ba siya? Anyway, ito po muna, bago natin punta si Miss Claudia. Sabi ni Miss MJ, ito daw ang tanong ni Kato Nying sa First Lady, ano hong message niyo doon sa mga ayaw kayong tigilan at inaaraw-araw kayo tulad ni Maharlika, ng mga Duterte, ni Sara Duterte? Tanong ni Kato Nying. Ang sagot ni Ma'am Shi, bring it on. O, di ba?
Ang angas. Sige, tuloy mo lang. Tingnan natin kung sino ang susuko sa atin. I'm ready for the fight. Parang na rin yung message ni Lisa Marcos eh. Bring it on. I would never stoop to that level. Hindi daw siya bababa sa mga level ni na Pangulong Duterte, ni na Miss Marlica, ni VP Sara. Every time they say that, yung that ay yung word na bangag, they get uglier and uglier. Look at their face. Mapanlait si Madam, di ba? Tayo cute pa rin, sabi niya. Di ba yung sabi kay Gato niya, bring it on. There's such a thing as karma. Oh my God. Coming from you pa talaga, madam. Yung that daw, perhaps she's referring to the word bangag, di ba? Kasi tinatawag lagi ni Miss Marley kang bangag si Hello Kitty, si Tatay Digong, sinabi, may presidente tayong bangag, may presidente tayong adik. Habang ganun daw ang ngal-ngal ng mga bumabatikos kay PRRD at binention naman ni Kato Nying si VP Sara, habang binabatikos daw ang asawa ni Ma'am Shi, ay lalo daw pumapangit ang mga gumagamit ng word na, bakit ang ganda pa rin ni VP Sara? Sila daw ni Kato yung cute pa rin. Saan banda, Ma'am Shi? Saan banda ka cute? Ngayon, dito sa picture ni VP Sara, medyo may resemblance nga siya sa ex ni PBBM. Yan nasa gitna, si Miss Claudia Bermudez. So hinanap ko yung kanyang profile. I saw an article sa Tatler Philippines, Tatler Asia, about Miss Claudia. Okay? So ito yung photo ni Miss Claudia at saka ni Hello Kitty nung, ang ganda nga naman mga tet kuya. Pretty. At saka si Marcos Jr. mukhang in love kay Miss. Ang ganda nga naman mga tet kuya, prettiness. May lahi pa. Mestiza, matangkad, parang kabaligtaran ng kung sino man. Anyway, sa Tatler, tinakita ko na hindi naman kahawig ni VP Sara. Kasi si Miss Claudia, ayan nga po, I think she lives in Singapore now. Ano siya slender, payat. Diba? Si VP Sara naman bilugan eh. Oh, so ano daw, she captured the country's attention when she moved here from Colombia when she was 16 years old. 16 pa lang pala. So, lahing Colombian kaya si Claudia Bermudez. Lalo na apelyido niya, parang Latina, di ba? With her striking movie star and mestiza looks, parang si VP Sara din, parang movie star din si VP Sara. Mala Aiko Melendez na maamo ang mukha, di ba? Aiko Melendez na pangatawan ng mukha. Ay, German pa naman si VP Sara, half German. Mestiza looks, maputi si VP Sara. She was the toast of the town, yada yada. So nakatira na ngayon sa Singapore, may anak na happy na ang buhay. Alam niyo ba sa moving Made in Malacanang, kung hindi niyo napanood, may linya doon si Cesar Montano na gumaganap kay President Marcos Sr. na dapat ikaw na lang ang kinasal at si Claudia. Sabi ni Marcos Sr. kay BBM. Dapat ang kinasal na lang ikaw, Bonget, at saka si Claudia. So parang patama kay Ma'am G yung movie na yun ni Direk Daryl Yap. Hello Direk Daryl Yap, hello Madam Elizabeth Oropesa and Senator Amy. Kasi yun produce ni Senator Amy. Mukhang may alitan talaga din si Senator Amy at saka tong si Ma'am G. Pero kung nagkatuluyan siguro si Miss Claudia at saka si PBBM, baka okay ang Pilipinas, no? I don't know. Siguro may kaibahan talaga. Maybe, no? Massive difference or something. Kasi ang ganda. Patangkad, payat, hindi malaki ang tiyan. Kita? Right? Mas ang ganda ng dalaga pa. So, actually may video to mga ate at kuya na kinukumpara si Miss Claudia kay VP Sara. Sabi ko nga po, ang common denominator ni VP Sara at ni Miss Claudia Bermudez, I think Miss Claudia also lived in the US din eh. Baka doon nga sila nag-meet ni PBBM. So, Claudia is parang may dugong Briton at saka Colombian. VP Sara has German blood and Filipino blood combined. So, mestiza pareho. Half blood. If not, di ba, 1/3, whatever, blood. May ibang race pa, hindi purong Pinoy. And si PBBM, kuhang-kuha noon, caught on cam, na kinikilig kay VP Sara tuwing napapatingin. At ang sabi nga po ni Attorney Glenn Chong at even spoke sa Harry Roque, panahon pa lang ng kapanyahan, kitang-kita na nila na ayaw ni Madam
First Lady kay VP Sara. Ayaw niya sa ating pangalawang Pangulo, ayaw niya sa katandem ni Kuting nung eleksyon. Panahon pa lang ng kampanyahan. So bakit ayaw mo? Tapos sabi nga ni Spokesary Roque, totoo yung screenshot na sinend mo na sabi mo gagawa ng babaeng to, parang ganun, parang nagvi-video kasi si VP Sara at tinawag mo pang gaga. Ano pinagagawa ng gagang to? Parang sinasabi mong sintonado si VP Sara, hindi bagay ang pinagagawa, pinagtatawa naman nilalait mo, nagkamali ka naman ng send. Dapat siguro isi-send mo sa mga amiga mong gusto mong kamaritesan. Kay VP Sara mo sinend, yung panlilibak mo kay VP Sara. Bakit ka nagkakamali-mali, Ma'am Shi? Ano ba? Ikaw baga ay hilos sa amoy ng yosi? Ikaw baga ay lango sa alak? Or may iba ka pa bang pinapapak na pinipig crunch or produkto ng Goldilocks? Bakit parang wala ka sa huwisyo? At bakit parang inggit na inggit ka? Alam mo, Ma'am Shi, pag hindi mo na-conquer yung insecurities mo at saka yung jealousy mo, dala mo yan hanggang pagtanda, matanda ka na nga, parang nagsiselos ka pa. Parang you're not inferior naman. Right? May chika pa na ikaw, Ma'am Shi, ay serbidora. Ang nanay mo ay parang trabahador sa Hacienda Luisita. At ikaw ay pinag-aral lang ng kamag-anak, kaya nag-iisa ka lang sa 7 nabubuhay na magkakapatid. 8 kayo. Sabi ni Katunying, 8 kayo, di ba? Hindi, 7 kami, namatay yung isa. 8 pa rin yun. Pumanaw lang yung isa, Ma'am Shi. 8 talaga kayo magkakapatid. 7 na lang kayong nabubuhay, oo. Pero amang sa magkakapatid, ikaw yung nakapagtapos ng pag-aaral kasi nga pinag-aral ka daw ng kamag-anak nyo. Pero dati, ikaw daw ay serbidora, tagahimay daw ng tinapay or something. Or biskwit, tagahimay ng biskwit si Ma'am Shi. Sabi nga ni Miss Marley, wala namang problema, hindi naman natin nilalait ang nakaraan ng importante, di ba? Ang kasalukuyan, na ikaw ay nag-succeed over poverty, na overcome mo yung kahirapan. Pero yung palalabasin mo na alta kayo noon, na kailangan yung sumilip-silip sa, 'di ba dapat binibisita niyo rin yung kwarto ng mga katulong para 'di ba maintindihan niyo yung pamumuhay ng mga katulong pang ang tawag mo, dapat kasambahay. Masakit sa tenga yung katulong, alila at chay, 'di ba? Dapat ang tawag mo sa kanila, ma'am kasambahay, okay, angel. Lalo't first lady ka, dapat hinahinay ka sa mga pananalita mo. Dapat carefully chosen yung mga words mo, gumamit ka ng euphemism kung maaari. Gumamit ka ng mga figures of speech para hindi ka nakaka-offend. Ay pangitang-pangitang taklesa ka. Tapos sasabihin mo, habang binabati ko silang asawa mo, lalo silang pumapangit. Sino ang pangit, Ma'am Shi? Si VP Sara na mestiza? Katulad ng ex ni PBBM? O ikaw na pinakasalan? Pero parang ikaw ang nasusunod sa bansa ngayon, tapos kung ano-ano pa mga pinagsasabi mo, pilit mo pinaportray ang sarili mo na ikay, 'di ba? Conservative, mahinahon, hindi pala away, hindi mapanakit. Pero iba ang lumalabas sa bibig mo. Tapos yung mata mo pa very piercing. So, sino ang totoong insecure at sino ang totoong inggit? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.